si Kevin Kembao at si Justin Baltasar, dalawang dating Gilas player na nagrepresenta ng ating bansa. Sila rin ang dalawang bigating pangalan sa mundo ng basketball dito sa atin sa kasalukuyan na tila nililigawan ng Japan B-League para maglaro. Ano ang desisyon ng dalawang nabanggit sa sinasabing naglalakihang alok mula sa Japan? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos tanghaling MPBL Finals MVP at MPBL MVP 2023, ano ang naghihintay kay Justin Baltasar na minsan na rin nagtungo sa Japan para subukan ang kanyang kapalaran? Lilipat na ba siya sa PBA or tatawid ng Japan mula sa MPBL? Ito po ang sinabi niya sa report ni Snow Badwa sa Spin. Sa ngayon wala pa akong plano. Dito muna ako sa MPBL. Nag-e-enjoy muna ako sa Pampanga para sa mga Kapampangan. Well, obvious naman na nag-e-enjoy po siya sa MPBL. Tinanghal kasi siyang MVP at Finals MVP. Hindi mo ba masasabi na nag-e-enjoy siya sa liga na kinabibilangan niya, di ba? Actually, mahalaga po yun sa estado ng player. Yung nasisiyahan po siya sa liga at kuponan na kinabibilangan po niya. Doon po kasi lumalabas yung natural niyang laro and hindi niya mailalabas yan sa ibang liga kung hindi siya nasisiyahan po dyan, kung hindi po siya nag-e-enjoy, di ba? So para sa akin, tama lang yung desisyon ni Justin na manatili muna siya sa Pampanga or sa MPBL. Unang-una po kasi, parang sa tingin natin meron po siyang peace of mind po rito. Kung nag-enjoy si Justin Baltasar sa Pampanga Giant Lanterns, pinasabog naman ni Snow Badwa na may 3 kuponan sa Japan B-League ang interesado sa kanya. Kailan nga ba natanggap ni Baltasar ang mga alok na ito? Ito po ang sinabi ni Snow Badwa sa kanyang report sa Spin. Ibinunyag ni Baltasar na mayroong 3 kuponan mula sa Japan B-League na tumawag nang siya at ang Giant Lanterns ay nasa kasagsagan ng kanilang kampanya sa MPBL Playoffs. Grabe 3 team mula po sa Japan B-League. Hindi binanggit ni Snow Badwa kung anong kuponan yun, pero sobrang mahalaga yung mga numero actually, no? 3, ibig sabihin, ganun katindi ang pag-scout ng Japanese kay Baltasar. And of course, kasama na po dyan yung kabuuan ng Pinoy basketball community. Alam natin na marami pa at patuloy na iniispatan ng iba't ibang liga sa Asia ang mga Pinoy para kuhaning import sa kanilang liga. So isa na nga po si Justin Baltasar sa masasabi po natin na matinding scout ang ginagawa ng Japan B-League. Kung may pasabog si Snow Badwa, hindi naman pwedeng mawala ang kumpirmasyon ni Justin Baltasar sa issue na yan. Ano nga bang masasabi ni Justin sa balitang may team sa Japan na interesado sa kanya? Ito po si Justin sa report ni Snow Badwa sa Spin. May mga tumawag sa akin kaso hindi ko masyado natutukan kasi nga naghahanda ako sa MPBL Finals noon. Mula mismo kay Justin Baltasar, kumpirmadong may tumawag sa kanya. Naging malaking factor lang siguro talaga yung paghahanda nila sa finals kaya hindi niya inintindi yung alok na yon. Kung tutuusin, hindi naman bago kay Justin ng Japan kasi nga nanggaling na siya doon sa Hiroshima Dragonflies pero sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang kanya naging karanasan po doon. Nagtala lang siya ng 2 points, 1 assist at 1 steal sa kanyang kampanya sa Dragonflies. At ang sinasabing dahilan ng Dragonflies noong mga panahon na yon, hindi fit sa system nila si Justin Baltasar. Mula kay Justin Baltasar, tawirin naman natin ang mahulay na karera ni Kevin Kembao kung saan pinangunahan niya ang Lasal para sungkitin ang 86 Season Championship kalaban ng UP. Ano nga ba ang kanyang plano sa ngayon? Ito po si Kevin sa report ni John Mark Garcia sa Spin. For now, pahinga muna ako and then in the next few weeks, siguro malalaman nyo kung anong future ko. Actually, deserve niya po yung pahinga Imagine, nung 4th quarter, down pa sila pero isa siya sa mga bumuhat ng kuponan para sungkitin yung kampyonato. Kaya makikita mo talaga sa kanya kagabi, hindi pa tapos ang bakbakan, emotional na po siya, no? Kasi nga, nagbunga yung paghihirap nilang lahat, yung hirap nila sa practice. Kagabi, kumumada po siya ng 24 points, 9 rebounds, 4 assists, and 2 blocks. Sa harap po yan ng 25,192 na nanood ng live sa Araneta Coliseum. Yung average naman niya sa finals, pumatak po yan ng 14.7 points, 9.3 rebounds, 2.7 assists, and 1.7 blocks. Sa ganda ng ipinakita niyang laro ngayong season, dahilan para masungkit niya ang MVP at Finals MVP, may plano ba siyang iwan ng Lasal or isang taon pa siyang mananatili dito? Tignan po natin si Kevin Kembao sa report ni Lance Kawili na Inquirer. Asahan niyo po, 1 more year? Yeah. Kumpirmado, 1 taon pa po siya dito sa Lasal Walang duda po yan kasi mula po mismo sa kanya matapos po yung bakbakan. Pero syempre, hindi natin masasabi pangyayari at pagkakataon, di ba? Hindi natin alam kung ano talaga yung kanyang plano. Although sa ngayon, sinasabi niya na 1 taon pa siya ulit sa Lasal. Alam niyo na, di ba? Mahirap kalaban ng malalaking alok mula sa naglalakihang ball clubs. Hindi lang sa Pinas, kung hindi mas higit overseas. Andiyan ang KBL
at Japan B-League. At dahil patungo na rin lang siya ng Japan, natanong siya ng media kung may alok nga ba siyang natatanggap mula sa Japan B-League. Mula dyan sumagot si Kevin Kembao. Ano nga bang sinabi niya tungkol sa issue? May offer ba talaga mula sa Japan? Eto po si Kevin Kembao sa report ni John Mark Garcia ng Spin. I think bawal muna sabihin. Papunta kasi ako ng Japan December 15. Bakasyon lang. Maaga pa para sabihin kasi kakatapos lang ng finals. And siguro wala pa rin siya sa focus kung ano ba talagang gagawin niya after nitong makuha nilang kampyonato versus UP. Bagamat sinasabi po niya na babalik siya muli sa Lasal sa susunod na season. Katulad nung nauna nating sinabi, mahirap kalaban na naglalaki ang offer mula sa malalaking ball club overseas. So tama lang yung sinabi niya na magbabakasyon muna siya at i-enjoy ang lahat ng kanyang achievements siya ngayon bago mag-decide kung saan ba talaga siya patungo sa susunod na season. So guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.